Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you are so worthy.
my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon niyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Magandang panahon sa ating lahat. Yes! Patuloy na ang buhos ng ulan ng pagpapala ay sumaating lahat. Amen! At talaga naman, pag si Lord ang ating kapiling, si Lord ang ating pinaniniwalaan, ang ating paniniwala ay susi ng lahat ng mga himala. Amen! Kaya mayroon tayong Diyos ng himala. Amen! Ayan, kaya niyang talagang ingatan ang bawat isa kapag tayo nananalig, naniwala, nanampalataya at nagpasakop sa mga salita niya. Amen! Oo, kaya nga the one thing. Yan. Amen. Oo, the one thing that cause you to say yes to the Lord. Amen! Amen. Oh, magandang pagpapala sa ating lahat. Yes! Hello sa inyo, mag-like, mag-tag, mag-share sa Yes! Daily Life Sharing. Real life. Real talk, Real people. Oh, bip, 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 bip. Bip, 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 bip! Andito na naman po ang Kalisaysa! At ito po ang sweet lover ni Lord! At ang aking pasahero ay walang iba, kundi inarkila na ako, kaya naman boundary na agad ako. Yan lang ngayon, sama-sama tayo ha! I-like, i-share, Yes, mag-comment at mag-tag. Kaya naman, aarangkada na ang The Daily Life Sharing! Lamang Jesus ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang inibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Amen. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Amen. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang itiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. Lahat ng may mga hininga ay purihin siya. Lahat ng may hininga, pagpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay iinda, katawan ay
Sumabay ng paglundag. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. O ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Kaya shout out tayo dyan! Ayan, shout out naman tayo dyan. Unang-una na si Sister Carol Astor. Yes. Hello, Sister. At si Pastora Marivic Gagarin Banga. Yes, ng Hub Iligan. Hello po. At syempre, binabati ko ang lahat ng aking mga kababayan sa Dumaguete. Maayong undo sa inyong tanan. Yeah! At binabati ko rin si Jeannie Atasan. Always nandyan. Love you. Amen! Binabati ko rin si Ate Daisy Caleja. Yan na naman siya. Pagpagaling ka, Sister. Yan, pagaling ka. Oh, yeah! Ang aking mga anak. Manood kayo mga anak. Yun! At syempre, si Pastora May at saka si Pastora Hadasa. Kiss you po. Hello, Ate Kasing Valderrama. At syempre, si Pastor Walter. Oh, amen! At pinabati ko rin ang taga-Cubbies. Magandang hapon sa inyong atanan. Amen. Amen. Hallelujah! Pinagpala si Digna Pinili! Piling-pili ka, Oo! Sister. Hallelujah! Yes, ganun din si Pastora Sally at saka si Pastor Morris. Magandang hapon. At si Pastora Mutia. Hello po. Hallelujah. Yeah, hello dyan. Pamangkin, si Gio Canyada. Yes. Love you, Nak. Ganun Amen! Si Sister Abby Abogado de la Cruz. Yes. Hello, Sister. Welcome to DLS. Saka si Yes. Pastora Chere Odal. Ayun! Nasa Lahat Batangas sila ng ngayon. pamilya, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan na indak, katawan na indak, kasabay ng paglunda, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Hallelujah! Let's praise the Lord. Hallelujah! Purihin siya. Hallelujah! Dayawin siya. Pumalakpak ng magalak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang iba iibigin. Sa buhay ko'y walang iba mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. At syempre, shoutout po dyan kay Pastor Mike dyan sa Melbourne. Oo. Kumusta na po si Ate Zelda, Pastora, pagpalain ka ni Lord lagi From dyan. Australia. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Sa piling mo, panatag na ang buhay ko.
Pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Buhay ko'y alay sa iyo, nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo madalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Amen. Lord, salamat po. Pagkat sa mga bawat pagkakataon niloob mo na kami ay patuloy na magnilay, mag-aral, makinig sa mga salita mo. Lord, sabi mo sa iyong salita na ang sino mang maniniwala sa iyo ay hindi mapapahiya. At ang tatawag sa pangalan mo ay maliligtas. Kaya Lord, aming dalangin lahat ng mga viewers, lahat ng mga nakikinig, nanonood, ay pagpalain mo sila. Sila ay yung pasaganain, Panginoon. O, salamat o Diyos. Sila ay sasagana sa pagkakilala sa iyo. Sila ay sasagana sa lahat din ng aspeto ng kanilang pangangailangan. At masagana na malusog sa pangangatawan. Amen. Salamat, Lord, in Jesus' name. Lahat magsabi ng yes, praise the Lord. Salamat, Brother Albert. Salamat. Yes. Salamat, Sister Isa. Gitara, bro. Ayan, hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. At syempre, pinagpala tayo ngayong araw na ito. Yes. Pagkat kung nasaan si Lord ang pinag-uusapan, ay laging araw ni Lord. Yes. Ayan, kaya nga si Lord ang kapiling kapag siya ang laging ating Kasama. yun, Panginoon, salamat, di ba? Kaya ang mga kaabangers, napakahalaga itong the cost of our yes. Oo, yung resulta. Oo, pag sinabing cost, pipiliin mo yung one thing na yon. Yung one thing na yon kasi may puhunan yon, yung one thing. Sino yung one thing mo, mga kaabangers? Kasi yun yung puhunan eh. Oo, yun yung value. Oo, yung halaga noon. Oo, di ba? Yung pinili ni Maria ang mas mahalaga sa Matthew 10, di ba? At talaga namang yung part na yon ay hindi pwedeng ipagkatiwala sa isang taong pabago-bago. Kaya inilagay niya sa taong buo ang puso. Kayang bitawan ang lahat para lang kay Lord. Yes. Yun. At syempre, welcome sa inyong dalawa naman muna. Salamat, Pastor. Welcome sa DLS. Ayun, kumusta na kayo? Mabuting mabuti, Pastor. Nagpala. Ayun, yung mga matitindi. Kahit ang parehong byuda. Oo, di ba? Palakas ng palakas, di ba? Maganda rin. Paganda ng paganda. Payaman. Yun, dapat. Oo. Ang yaman ay di naman lang Yun ang cost? Oo. Ang yaman, hindi lang dapat. Cost din yun. Oo, ang halaga yun. Ang yaman. galing kay Lord. Ang halaga ng yaman ay hindi lang sa bagay na susukat. Oo, mayaman din yung kagalakan. Yes. Oo, may kagalakan, mayaman din yun. Oo, di ba? Kasi anin mo naman yung may bagay ka, wala ka namang kabuhay-buhay. Kulang yon. Kailangang mayaman na buhay pa. Oo. Malakas talaga. Oo. Kaya itong oras na ito, mga kaabangers, ay
meron tayong isang guest, no? Siya ay tagalangit din. Oh, tagalangit din. Oh. Anak ni Lord to. Oh, anak ni Lord pinagpala. Ayan. Upang maging pagpapala. Yes. Kasi lahi din to ng mga pinili ni Lord. Chosen. Chosen generation. Chosen, Pastor. Oo, pinili. At salamat, pinaunlakan tayo. Yes! Oo, pinaunlakan Salamat po ng tayo. marami. Oo, salamat sa Diyos, no? Kasi ang puso din nito, ipakilala si Kristo. To everyone. Oo, to everyone. Wow. At siya ay taga Iligan City. O, Cebuano kaayo. Mo nang pag ayaw mo mga Cebuano, do not lead the group. Kaya na, wag English yun, Pastor. wag lead the group yung mga taga Ilocano. Ayaw pa uli. Oo, kay di ko nung magkasinabtanay. Oo. Pero meron tayong isang lingwahe na magtatagpo tayo. Yeah. Magkakaunawaan. Yun yung espiritu ni Lord. At syempre, siya nang magpakilala. Yan natin magpakilala siya sa kanyang sarili. Walang iba. Welcome natin ang Woman of Destiny. Amen. Woman of Destiny. Woman of God. Walang iba kundi si Pastor Helen Sakayan. Ayan. Pastor Hello Helen. po. Oh. Hello po. Good morning. Good afternoon. Good afternoon, Pastora. Oo, pag si Lord talaga kasama, paganda ng paganda, no? Salamat po. It's so nice to be here po and napaka-alive po. I mean, I just seldom watch the segment because of some ano din. But yeah, it's so alive in here. It's so lively. Yes, of course. Kasi pag nandoon si Lord, may kagalakan eh. Buhay na buhay. Amen. Oh, And it's pagkauban so si nice to be here. O, pagkauban si Lord, malipayon jud na. Yeah. Oo. Amen. Sakto yun, Pastor. Oh, sakto yun. Nagbisaya na gan. Mao. Mao. Nagbisaya na gud siya. Uy, mga Tagalog, don't leave the group. Yeah. Itag natin, i-share, i-like kasi marami ho talagang buhay na sabi nga ng Luke 19, di ba? Makasingit ng konti, no? Na occupy earth until I come. Occupy earth. Paano mo siya ma-occupy kung hindi natin abutin ang himpapawid? Ayan, kaya may daily life sharing. Kaya mga kaabangers, wag po kayong magsawang mag-tag, mag-like, mag-share para ikalat natin, ma-occupy natin ng mabuting balita ang bawat lugar. Ayan, walang iba kundi ang himpapawid din. Siyempre, ano pang ating gagawin? Pastor Helen, Siya ay magpakilala. ikaw ay magpakilala, no? Taga saan po kayo? Saan? Sino ang iyong mga magulang? Esposo. At ang iyong gwapong... Magkakapatid. At ilan po ang inyong anak? Yun. Okay. Hello po, good afternoon po sa lahat. So I believe na marami akong mga ano dito, mga ka-church na nanonood din. Yeah, Magandang welcome po hapon kayo po sa sa inyong DLS. lahat. Yes, I hope that you can watch the segment every day. It's from Monday to Friday. Opo. So it's so nice. Alam niyo po ba, ngayon kasi I was able to bring some of my teachers because the school was on a holiday because of the storm. And yeah, so timing po that they were able to join with us today. So welcome to my fellow Assembly of God, especially the women ministry. Welcome. So by the way, magpapakilala po ako. Ako po si Helen A. Sakayan. So I am already old. I am 51 years old. I am married to Pastor Roy Sakayan. He is a host pastor of our church in Assemblies of God in Suarez, Iligan City. So andito po kami sa Mindanao. So we're living here. Medyo malayo po tayo. But anyway, we thank God for this, for the technology that we're able, parang malayo pero malapit na rin. So Oo nga. I have 2 kids. So they are already young adults.
old. So I have Katrina, the eldest. So Katrina, she is taking right now the master's in clinical psychology. She is a nurse, and the youngest was Gab. So it's si Roy Gabriel. So she's still on third year in accountancy. So siya yung sumunod sa mga yapak namin. So dalawa lang yung kids ko, and I praise the Lord that they are very active in the ministry. So yun talaga yung ano namin, that all of us, the family will, yun talaga yung pinaka, what do you call this one? Pinaka-aim talaga namin that the family will serve the Lord. And also, my parents are Mr. and Mrs. Rodolfo Abel. So, Abel po, yung kapatid ni Cain. Yung family name ko, so mabait po, yun. And I have 3 brothers, so I am the youngest and the only daughter po. So lahat po is ano na, actually medyo nagkaano-ano na po kami kasi nasa ibang lugar po yung iba. So yan po, family wise. And also I am active in the ministry. I handle also the WM, the Women's Ministry, in our section of the Lanao District Council of the Assemblies of God. And what else? And aside from that, I am also working online. So I have a little job also in order to support also. So I am working also as an online accountant in a US-based company. So Wow, punong-puno ang kanyang kamay, Pastor. Punong-puno ng pagpapala. Ano ang isang mga, nung ikaw ay bata pa, Pastora, ano yung hindi mo makakalimutan sa buhay mo nung bata ka? Yung bata ka, ano yung mga nag-aaral pa lang, elementary, yung ano yung mga unforgettable moments mo? Ayun, growing up, we are very poor. Yun talaga yung ano. In fact, I dreaded talaga yung place, yung location namin. So, my parents are not Christian, so I am not raised in a Christian family. So, we seldom go to church. Mag-church lang kami pag kasi yung parents ko nag-aano ng baka, what do you call this one? Nag-aalima ng baka, yung ganun. So, if ever may masusold na baka, yun, yung parang meron siyang share doon. That's the only time that we go to church together. Biruin mo yun. So, it's just seldom. And also, it is only during fiestas because I was raised Catholic. So, it was only during fiestas, and I remember we can only open the Bible during during Holy Week, yun lang. And yun po yung childhood ko. Also, yun talaga, iniisip ko talaga na sabi ko nung bata pa ko, I really have to finish school. I really have to take, parang gusto kong lumisan sa place na to. Sabi ko sa sarili ko na when I grow up, when I'm going to build a family, it should be different. It should not be like this way. And I am longing for, parang, comfortable life ba? Yun, kaya nga nag-aral ako ng mabuti, sumusunod sa magulang, masunurin po ako. And in fact, grabe ako kamasunurin. In fact nga, sabi ng parents ko na bawal magnobyo. Di talaga ako nagnobyo. Bahala din. Talaga, straightforward talaga ako sa pag-aaral kasi then with the thinking also that I really have to get out of the poverty level. I really have to get out of this stage. I really have to get out of this kind of living. So yun talaga in the early mindset talaga, yun na talaga yung naka-mindset ko that I really have to parang gusto ko talagang ayoko na yung life na ganito. Hindi ko pwede sa life na ganito. Parang it's a tie, Pastor. Magandang example ito, no? Yeah, it's a tie na talagang nag-umpisa tayong mahirap, ano? Oo, parehong mahirap, pero makikita mo para ma-achieve ng isang bata, makaiwas, makalikay good sa mga kalisdanan, ba?
makalikay gyud, Diyos ko Ginoo. Okay na, kinahanglan pugnan ang tanan. Alaga. Yes. Even love. Oo, even, yun yung coste. Oo, may halaga talaga. Oo, may Meron coste. talagang katumbas. Ayun, katumbas. May puhunan. Oo. Hindi talaga lahat, alam mo. Okay. Gusto ko pang marinig ito yung halimbawa. Nung ikaw naman po yung high school ka, ano po yung mga area sa buhay mo na di mo rin makalimutan nung high school ka? During high school, so sa city na ako nag-aaral noon. And yung talagang di ko makakalimutan is yung bulsa ko punong-puno ng bayabas eh. What? Yun yung yun yung baon ko kasi alam mo masyado akong I am very payatot in high school. Oh, talaga? And my snack is guava. So even though payatot ako, maliksi ako kasi Malusog. yung kinakain ko Pampalusog. high in vitamin C. Hindi ako madali magkakasakit. Talaga naman. And also the other factor that I remember when I was in high school, actually sabi nila high school daw is yun daw yung pinakamasayang Yes. stage ng being estudyante. But high for school me, life. Okay. yeah, high school life daw. Yeah. But for me, wala talaga ako matandaan na parang happiest moment ko in high school kasi masyado akong tahimik, masyado akong shy. Oo. In fact nga makakalimutan ko yung mga classmates ko, yung meron kaming reunion, sabi ko sino ba to? Sa classmate ko pala to. Yung parang ganun, wala talaga akong masyadong what do you call this one, high school life na colorful. Oo. But one thing that really struck me is when I was in second year high school, meron po kaming meron nagtuturo doon ng religion. Aha. So it was during the time that he introduced to me. It's not a born again one, but the one that struck me is that when you pray for your future, Oh. so yun po yung tumatak sa akin. So it was during that time that I really pray hard for my future. I really pray. It was the time that I framed yung future husband ko. Nagpray talaga ako kay Lord every night. After that, every night I pray to the Lord that, Lord, if ever if you want me to get married someday, I want this kind of person. I want a godly one. Meron yung mga characteristics, talaga mga naman. qualities, yung mga ganun. Yun talaga yung pinag-pray ko as early as high school. Pero bawal pa akong magka-boyfriend noon. But I always pray that prayer. And sabi ko pa sa hulihan, sabi ko, Lord, yun naman yung may trabaho, yung professional. At saka, Lord, yung pinakala. Sana naman, Lord, yung gwapo naman. Kaya naman sabi ni Pastora May, Gab, sabi ni Pastora May, mahirap maging mahirap. Asan ba yung Gab? Oo. Pero mas mahirap kung mamatay kang mahirap. Correct po. diba? Correct po. Kaya yun po yung standard na linilayout ko talaga kay Lord. Sabi ko pa nga, Lord, I want to get married. Yung pinaka the last date would be 25. Sabi ko, sabi ko, Lord, mga 23 to 25, pag hindi ako ma-married ng 25, Lord, ano na lang, Lord, mag-penpal na lang ako. Kasi gusto dati yung penpal. tama. Sabi ko, Lord, bigyan mo na lang ako ng nung Amerikano. Kaya naman sabi rin po ni Be Nakashima, I think this Yeah, is from your Japan. church. From Japan. Yes. Ako po, katingera nung high school. Ano yung katingera? Nagka-cutting classes. Asan na yun? Ayan, oh. Ayan. Ako po katingera nung high school. Laging naiiwan yung bag ko sa classroom. Yung bag ko po, nag-aaral. Pero siya wala. Ang bag niya ang pumapasok. Nagka-cutting eh. Ay, tumawa yung husband niya. Sabi. At sabi niya, ha, guwapo. Wow! Nabati ka din, bro. Si Pastor Roy, kiliting-kiliti. Grabe si Lord. Kasi answered prayer ba? Oo, grabe si Lord. Kasi yun. mabait siya, Pastor, Oo, kaya binigyan siya ng gwapong husband. Yeah, amen. At saka magagandang anak, grabe. Yes, nasunurin Magandang pa, anak. Pastor. Oo. Maganda sa yan sa Australia kapag natapos ng nurse. Maraming doon, maraming hinahanap na ganong trabaho.
Pero isang bagay, Pastor, sa kanya is nakita ko, no, na matalino talaga siya. Matalino. Anong achieve mo nung high school ka? At saka nung elementary? Kasi, Nung elementary po, class salutatorian. Ako nung... kaya na ako. Ayan. Yung high school po, hindi na po. Ano na ba? Hindi na po. Nasa lang, sa Oo. mga top-top lang. Mga top Hindi. lang. Oo. Ali-top-top. Ali. Lagi. Oo, pero may ano yung nag-motivate sa na di mo na yan. Wala ka bang noon yung mga silent na crush ka, na-crush mo siya, pero pinigilan mo siya yung cost na yon, no? Nagustuhan, Yeah, Pastor, meron. baka... yung nagustuhan. Marami talaga akong crush. I mean, marami. Actually nga, yung husband ko, crush ko talaga yan. Oh. Pero even my best friend hindi alam na siya yung crush ko. Wala talaga akong pinagsasabihan, si Lord lang. Oh. Madami akong crush. Walang nakakaalam kasi ayoko yung ako, yung parang parang ganun, ayoko ng ayaw mo ganun. ganun. And also I really told myself that bawal ako magka-boyfriend nang wala pa akong work. Yun talaga yung nasa isipan ko na, yun talaga yung nakaprinta na sa isip ko. Sabi ng mama ko, di ka pwedeng mag-boyfriend pag wala kang work kasi kung nag-boyfriend ka, if you are ready to indulge in that relationship, meaning you are ready for marriage. So, ayun. Oo nga, tama Kaya naman din. sabi ni Sister Rosemary Socias. Oh, accountant din yan. Yeah, accountant din po ito. Relate ako dahil nagtatago sa sumusundo na manliligaw. Kasi sabi ko nga, magre-retire ako sa paghihirap. Oo. Sa hirap na naman ang buhay ngayon. Tapos magbo-boyfriend ka pa ba? Correct. Ang galing. O hindi ka nag-iisa, pastora. Ito, accountant din siya. Madami kami. Marami kayo. Yeah. Oo. Sabi rin sabi ng taga London ito, hindi Londito, London. Taga London talaga to. Tama po, pastora, si Digna Pinili. Tama po, pastora, may kamatsili, karamay, guyabano, kaimito, etc. Ang sisipag. Magtanim ng mga lolo at lola noon. Ayun. Para lang may baon sa school. Oo. Yeah, wow. So, ang isa pa, pastora, paano po ang nag-motivate sa iyo, no? Nag-motivate sa iyo to move out from difficult situation. Di lang yung hirap, kundi yung, di ba, bukod sa mahirap maging mahirap. Ano nag-motivate pa sa iyo na ibang, na nakita mo sa iyong sarili? Talaga, kasi yung I am raised kasi na parang hindi ka pwedeng bumili ng ganito, ganyan. Bibilhan ka lang pag may pera na, nagkapera na. Parang yung kain nga namin is hindi talaga kami nakakatikim ng masarap na pagkain, yung ganon. Yung mga cake, yung mga spaghetti, yung yun lang talaga yung isang ma-remember ko dati nung yung mga classmate mo nagbe-birthday, yung galing ng mga Christmas break, tapos pag dating sa school, nagsasabi kung ano yung mga handa nila nung Christmas, yung New Year. Tapos sabi ko, ano kayang yung spaghetti? Ano kaya yung chicken salad? Sabi ko, ano kaya yung sabi ko, Anong lasa? ano kaya yung lasa nung chicken salad? Ano kaya yun? Yung parang, I am already in high school at saka hindi ko alam yung mga pagkain na gelatin, ganun. yeah. Kaya sabi ko talaga, I really have to strive hard. I mean, I don't really like this, that I could not eat what I want. I could not buy what I want. I could not, parang sabi ko, I really have to strive. If it takes me to guard really my heart, then let's do it. It really takes me to study, and especially kasi mahirap kami, so mahirap din makapag-enroll sa private school. So I really have to
during that time kasi meron pa tayong NCEE, yung National College Entrance Exam, Yeah. in order to have a 4-year degree. At saka you really also have to pass the MSU IIT entrance exam. Saka ano yun, parang mahirap yung ganun, dalawa yung i-take mong exam, at saka accountancy pa talaga yung ginusto ko, at saka yung parang yung course na yun, it really requires na dapat malaki yung score mo in order to be accepted sa university ng MSU. Kaya nagpursige talaga akong mag-aral. I really have, even though wala kaming means eh. I mean wala kaming means, wala kaming books, wala kang mapagtatanungan kasi tanungin mo naman yung parents mo, tanungin yung mga cousins mo, pareho lang naman kayo, tanungin nyo yung mga tita nyo, wala naman ako matanungan. So I really have to do it on my own. I really have, during that time then, wala akong I could not say that I have a relationship. Wala din akong relationship kay God. So I really grow up to really depend on myself, Yeah. to really depend on the ambition that I wanted to be in my life. So yun lang talaga yung pinaghuhugutan ko, that I really have to, parang gusto ko, parang ayoko na dito. Yung parang ganon, whatever how hard it is, I really have to survive. I really have to pass. I really have to pass the course. I really have to endure the hardship of being a student in the university. And yun lang talaga. Relate ako dyan, Pastora, sa'yo. Sunog kilay talaga. Sunog kilay. Di ka na talaga makapag-love life Yes. Diba? At saka pag bumili ng damit noon, pag binilang kami ng damit, either fiesta, ganon. Christmas, yun lang, di ba? Twice a year. Twice a year. Tama ito no? Tama itong Yeah, tapos yung cake na may yung chiffon cake ba? Yun lang yung cake namin noon. Yun nga, yung may butas sa gitna. Yun yung tinatawag namin, yung cake na may butas sa gitna. Ka-relate ba kayo, no? Yes! Kaya nga, sabi ni Pastor Samuel, sa amin po orange din, Royal True Orange and Skyflakes. Pag may sakit. Pag may sakit. Oo, si Pastora, magsasakit-sakitan para lang makaroya. Makainom na roya. Totoo talaga, Pastor, di ba? Totoo. Oo, totoo talaga yan. Ay, wala Masarap na yun, wala kaming kwentong ganyan. Sa amin ay ginamos at saging, Pastora. Grabe, no? Yun ang pinagsasalu-saluhan namin, ginamos at saging. At saka naranasan mo ba, Pastora? Pag bago ang tsinelas mo, bibit-bitin mo yan para hindi mapudpod. Hindi sinusuot. Hindi sinusuot yan. Pagdating mo lang sa Grabe. school, isusuot mo. Lumabas lahat ng mga, hindi ko na babasahin tong mga nagkukwento sa ating mga comment. Lumabas yung mga karanasan nila lahat, Sa dami. So, nakarelate talaga. Nakarelate yung, alam mo yung Pastora, di ba? Masasabi mo bang meron kang huwara nung time na yon, nung ikaw ay yung model mo sa buhay, kaya ito yung nag-motivate sa'yo, ito yung, bukod sa yung hirap na yan, nakita ka ba ng mga example na tao sa buhay mo? Yung minomodel ko yung tita ko, kasi although hindi naman siya nakapag-graduate, but yung yung perseverance nila at saka persistence, kasi they started from scratch then, when she got married, nagbi-business sila, yung machine shop. And dun ko nakita na hindi talaga, it doesn't mean that you started in very poorly tapos wala na. Sabi ko sa sarili ko, kahit mahirap pala talaga, pag nagpupursigi ka, Yun. I mean, meron ka talagang mararating. At kasi during that time, I don't have that, as I told you, I don't have that relationship with God pa Hindi pa talaga yung pagkakilala ko sa Kanya. Hindi pa talaga. So how much more if you have God? I mean, sabi ko nga noon, yung pagpupursigi lang pala, no? Tapos, it was only during in my aunt time that pag summer talaga, nagdudun ako, nagsa-summer job,
ako yung tagalinis, taga-ganon, para meron akong pang-tuition, para, although, kunti lang naman yung tuition, para meron akong bagong damit, kasi pag start ng pasukan, doon talaga nag-aano, at saka doon ako nakatikim ng spaghetti, at saka yung chicken salad. Grabe, ano? Doon nakatikim. Memorable. Yun ang memorable moment niya. Oo. Grabe, no? Ice cream, Pastora. At saka nakabili ako ng pantalon, yung Oo, parang ganon, talaga? diba? Grabe, no? Iba naman talaga, Pastor, na yung nakikita mo yung mga kaklase mo na mayroon, Yes. may bago sila, tapos ikaw talaga as in wala. Pati baon, wala. Hindi po ba? Ang hirap Ang hirap. ng feeling ba? Yeah. Oo, kasi kumpara dito, kumpara doon, buti pa sila. Yes. Buti pa sila, samantalang ako. Pero, minsan, ano po ba yung, kasi di ba Romans 5 din, at saka 2 Peter chapter 1, doon mo makikita yung mga series o mga add these things, kasi yung kahirapan nagbubunga ng pagtsatsaga, yung pagtsatsaga nagbubunga ng proven character, yung proven character nagbubunga ng hope. Pero bago lahat noon, Pastora, paano mo na encounter pala si Lord? Kasi ito nakita ko na yung nangyari sa iyo, yung the cost of your yes ay kailangan you have to choose yes to what is right and no to what is wrong. Ay, alam mo yung cost na yon, kasi sabi mo hindi talaga ako nag-boyfriend, hindi talaga ako ganito, kailangan ko talagang magsikap kasi gusto ko na makaalis sa kahirapan. Oo, no. Ngayon, yes, yung cost mo doon ngayon is yung yes to what is right and no to what is wrong. Di ba? Yun yung isa sa kailangan mong mag-no kahit gusto mo. Oo, kailangan mong mag-no sa kahit gusto mo, pero dahil mali, ayaw mo. O ngayon, so ang gandang, no? Ang gandang tularan. Now, ngayon, paano mo na-encounter si Lord? Yeah, so na-encounter ko si Lord is nung nililigawan ako ng husband ko ngayon. Wow! Dapat yata ang yeah, tanong, that- Pastor, paano niya muna nakilala ang kanyang husband? Ganun ba Ano nga yun? po? Kasi sabay eh. Oo nga, halos. Sige po, sige po. Oo, kasi kami, parang batchmate kami sa college. So, he was a dropout from engineering. So, ahead siya sa akin. But, dropout siya ng engineering. So, madodropout na siya sa engineering kasi bumagsak siya. And, since malaki yung yung SASI niya sa IIT, yung entrance exam, niya. So, he was able to transfer to accountancy. And timing naman doon, nasa accountancy ako. So, siya, parang dati pa lang crush ko na siya kasi tisoy din naman kasi siya di ba? Pero siya kasi basketball player, yung parang sa university. Tapos parang university something siya. Tapos kasama siya yung parang sa student body organization, parang ganon. So, marami siyang chicks talaga, no? Maraming babaeng nalilink sa kanya. Oo. Maraming babaeng nalilink sa kanya. So, who am I na papansinin, parang ganon. So, ako lang naman yung tinatawag nila akong parang para daw akong manok na nasa bundok. Yun. Yun yung sabi ng asawa ko sa akin. Para daw akong manok na nasa bundok. Yung parang mahirap daw akong hulihin. Parang ganun. Kasi hindi ako nakikipag-usap ng mga lalaki talaga. Wala akong friends na lalaki. That's also part of me of really avoiding them. Wala talaga akong friends na lalaki may nakikipag-usap sa akin. Hindi talaga ako nakikipag-usap. Yung parang ganun. Kahit na crush ko. Parang wala. So, lately, then after that, so hindi talaga kami naging kami sa college, no? Ewan ko din kung crush niya ako, parang hindi niya ako crush kasi hindi din naman ako kagandahan nung dati. So, hindi ako nagsusuklay Ay, yung college time. Talaga ako, parang scarecrow, parang
very thin. Tapos Babaeng yung t-shirt taga-bundok, nun, Pastora. Oo, babaeng taga-bundok, oo. hindi nagsusuklay, parang gano'n, nakalugay lang. Tapos, yun kasi yung focus ko pag-aaral hindi naman pagnunobyo yung oo nga focus ko sa naman. school. Oo. Then, during the time that we graduated, so of course, the normal thing kasi mahirap nga is maghahanap ng trabaho kasi during that time, so naghahanap kami ng trabaho, napadpad ako sa Cagayan de Oro City sa isang accounting firm. Then siya din, gumraduate siya. So hindi siya nakahanap ng trabaho sa Iligan, nagpunta din siya ng Cagayan de Oro. At doon din siya nakapag-work sa Winorcanco, which is the accounting firm. So doon nag-umpisa yung love story namin. Sa accounting firm. Then, during that time, binigyan ako ng letter. Yung letter na yon is yung parang love letter siya pero yung laman yun is a sinner's prayer. Yung parang ganun. It's a sinner's prayer that if you receive the Lord Jesus Christ, then so sabi ko sa sarili ko, sino ba ang taong ito who doesn't love me just physically but loves my soul? Doon talaga ako napahinto. Sabi ko, yung parang it really struck me ba? It really struck me to really love my soul. Na my soul don't want to go to hell, but to have an eternal life. Doon talaga ako na-struck kasi madaming yung si Roy din kasi madami siyang red light yung parang into a relationship, madami siyang red light din kasi madami siyang nagkakagusto, madami naliling sa kanyang babae. Parang ganun, parang hindi mag-reconcile dun sa isip ko. But one thing that really struck me is that sabi ko sa kanya, what kind of love is this person is offering that it really it parang it goes beyond my physical self, but it really concerns on my soul. Then yun dun talaga ako napaisip, sabi ko, Lord, i-accept talaga kita, I want to live with you. At saka dun na din dinisciple niya ako disciple, saka doon kami nobya, so doon kami, and he really walked me through also in the faith. So it was during that time that I attended church. I understand a bit of the Bible. He introduced me the Bible. He introduced me Jesus Christ. He brings me to fellowship. Wow! Ang galing ng love story ni Pastora. Yan yung sinasabi, Pastor, na pinagtagpo at tinadhana. Oo, sabi nga. Kaya si Lord talaga ang Pastor, nag-orchestrate. Ano ba yun, Pastor? Nag-orchestrate. Si Lord talaga, Pastora. Sabi ni Pastora Sally rito, wow, para po pala kayong maningning na bituin, nakahirap sungkitin, nakukuha sa pagpupursige. Hindi na siya nagpupumiglas na manok. I mean, yung napakaganda ng pagka-orchestrate na yun, yung yung focus mo na nandoon lang sa magtagumpay ka mga kaabangers, wala talaga siyang boyfriend, ha? First boyfriend niya talaga itong napangasawa niya. Pastor. Yes. Kaya may nagtanong kanina, ilan ba ang naranasan mong boyfriend? Wala ho. Wala. Nag-iisa talaga. Wow, praise the Lord, Pastor Roy. Congratulations din po. Pero Pastor, di ba, sabi nga niya, naging mahirap siya, ayaw niya nang balikan din ang hirap. Pero Pastora, okay ba sa magulang nyo na katatrabaho nyo lang, nag-boyfriend kayo? Kasi nag-pass na ako sa niya. Sabi niya, pag may work, pwede nang mag-boyfriend. May permission naman pala. May permission naman pala. Tapos before nun, kasi during mag-boyfriend kami, di ba, pinag-uusapan na yung magpapakasal na dun So, parang 2 years lang kami. So, parang ganun talaga. 2 years lang kami. Sabi ko sa mama ko, kasi mabait na anak talaga ako kasi lahat ng sahod ko, when I was working and single pa ako, lahat ng sahod ko napupunta talaga sa parents ko. Oh, binibigyan lang ako ng allowance
Parang ganon. Binibigyan lang ako ng allowance. Parang estudyante. Parang ganon. So sabi ng mama ko, ay, kunting panahon ko lang pala mai-enjoy yung sahod mo. Din po Sabi ang ng tanong mama ko Di po ba, hindi ba uso sa inyo yung nagpapaaral muna ng kapatid? Hindi naman ganon. Kasi youngest ako. Kaya. Kaya naman pala. Youngest ako. May permission So yung na siya, ginawa Pastor. ko para kasi nagpaplano na kaming magpakasal. Yung ginawa ko, binilhan ko yung mama ko ng TV, binilhan ko ng mga gamit sa bahay, ng sala set, ng gas range, yung ganon. Basta marami akong binili, madami akong utang. Para lang hindi siya mag-aano na magpapakasal na ako. Basta pumayag. Oo. Grabe, ano? Galing, Pastor. Hindi mo ba okay. Syempre, bukod doon sa kahirapan na battle mo, trabaho, aral, nagsunog ng kilay, kailangan manatiling walang boyfriend. Ano po bang, bukod sa ganun, ano po bang mga naranasan mo bang nabigo? Ganon. Naranasan mo ba yan? Yung sinaktan ka, nasaktan ka? Bukod doon sa kahirapang ang hirap? Naranasan mo bang may pangyayari ba sa buhay mo ganon? Hindi naman yung mga nangyari sa amin, petty things lang naman yun But yung nahihirapan talaga ako when I am already in the ministry. Yun talaga yung parang sabi mo heartbroken. Oo nga. So, sa ministry talaga ako na yung grabing iyak. But I also learned kasi meron din naman kaming mga fights nung boyfriend-girlfriend pa kami ni Roy. Kasi during that time naman kasi si Roy kasi madami siyang mga babae. Madaming mga babae. Yung process. Madaming nalilink sa kanya. So I am that, what do you call this one? Medyo silosa ako, medyo ganon. Medyo ganon. So yun yung cause of fights namin. But medyo napapack up naman din kasi nagkatuluyan din naman kami. But wala talaga akong parang yung major na na heartbroken yung ganon. I can relate lang during nag-ministry na kami. Doon lang yung grabe talaga yung brokenness, but it was also a process for me, and I thank God for it also. Kasi ngayon kaya nangyari naman na ikaw ay nagje-jealous kasi mahal mo natural 'yan sa isang nagmamahal. Natural 'yan na mga kabangers hindi yan. Natural 'yan. Real life, part of life din 'yan. Real life yan. Mapag-ingat siya na Lord, ito bigay mo sa akin, hindi pwedeng mapunta sa iba to. Talaga. Di ba? Kailangan, di ba? Meron na talaga Pasok sa checklist. Correct. Kailangan bakuran ito ng pagmamahal ko at pagmamahal ni Lord. Ang isa pa, Pastora, ang nakakapagbigay pansin sa akin, kaya yung dito mo i-draw yung message mo. Why binanggit mo na the cost of yes? Bakit yung sinabi mo kanina, wala naman akong mga major na mga iniiyak na nabigo ako, pero sabi mo na sa ministry ang luha na tumulong marami sa iyo. Dito mo ngayon ang 10 minutes na mensahe, Pastora, kasi maraming tao ngayon nangangailangan na paanong i-handle. Di man doon sa sariling personal sila umiiyak gaano, walang problema. Pero doon sa isang area na mataas sa iyo yung puso ni Lord, ang tingin ko sa iyo ngayon Yung puso ni Lord sa iyo ang nagpapaiyak sa iyo kasi sabi mo ministry Kasi gusto mo yung puso ni Lord maging katulad ng puso ni Lord. Wow. Kaya tinawag the cost of your yes. Bakit the cost of your yes? Yeah. So, actually, yung major decision talaga namin is that when we leave our comfort zone in Cagayan de Oro, so we've been living there for 15 years. So, we've been living there. We have our work there. We have our house there. And it was that my husband, si Pastor Roy, tinawag talaga siya ng Diyos. So, meron talaga siyang pinagdadaanan rin that although
it's really so hard during that time, but it's not really that broken na something naman. But one can I say that it cost us our comfort. Yung para bang it leads me, para bang God is leading us to trust in Him. God is leading us to test our faith in Him. Yung parang ganun ba nga, tingnan natin kung magta-trust pa ba sa akin to, if kukunin ko na yung comfort nila, kukunin ko na yung security. Kasi as an accountant, kaming dalawa ni Roy, pareho kami nasa accounting field. Ano talaga kami, parang cost-benefit analysis, parang kailangan talaga makalculate mo yung lahat ng mga ano. It could be calculated, parang kung may risk man, it should be a calculated risk, parang ganon. And it took us that a strong leap of faith to really live Cagayan de Oro City and go to Iligan, went back to Iligan City na wala kaming bahay, wala kaming something, but all we have is our obedience unto the Lord. Yun lang, yung obedience. Tapos, yung obedience na yun is wala kang trabaho. Yung husband mo walang trabaho. Ako, I have a little job that time, so konti lang, pero hindi talaga siya enough to raise 2 kids, and may mga babayarin din, tapos wala ka na talagang walang inflow na ano. And that really is the turning point in our lives to really, yes, we will trust in the Lord kahit hindi na namin alam kung how we will survive, hindi na namin alam kung ano ba talaga yung ipapagawa ni Lord sa amin. All we have to do is just, yes Lord, ikaw na yung bahala. But you know what, when I said yes to God during that time, I discovered that it was the missing link. It was the key to the life that I always longed for. Wow. Not because everything suddenly become easy, but because I finally found the one who gives life its true meaning. Wow. Yung meaning talaga ng life. So my yes to God opened the door to a life filled with hope, joy, and peace. Not because of the perfect circumstances, but because of His presence and because of His promises na yung kinikip namin in Matthew 6:33 become really so alive in us during the time. Amen. That when we seek God first, yung uunahin talaga si Lord, and all these things will be added. We seek God first and His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Yun lang talaga yung pinaghahawakan namin. Is that, Lord, ikaw lang yung mauuna. We do not know what we are stepping into. We do not know what ministry we are going to handle. Kasi andun pa yung papa ni Roy, andun pa yung papa ng husband ko, siya pa yung nagmamanage ng church. So, basically, wala talaga anong ministry, anong specific ministry. Silent si Lord dun eh. Pero yung pinaghahawakan lang namin is that, Lord, we will seek you first. This time, siguro for 15 years, Lord, as a married couple, we have been doing it on our own way. Also, although we serve you, pero parang nakukulangan pa siguro si Lord sa ganun na service. And we say that, Lord, we will seek you first. Your kingdom, your righteousness. And we believe, Lord, that hindi mo kami pababayaan. Yung sabi nga ni Pastor May, yung hindi talaga marorong address yung blessing ni Lord. Talaga to. Tsaka, yung ganon. So, it was there that, you know what, there's so much peace. Yun talaga eh. There's so much peace, there's so much joy. Kahit may babayaran pa kami, during that time kasi madami kaming babayaran. Madami kaming amortization. Although, pinubide ni Lord yung house, miraculously, but we have to amortize. But you know what? It's just that the blessing just come. When we obeyed the Lord, it just came. Amen. Parang sabi ko nga kay husband ko, bakit ngayon lang tayo nag-obey? Dapat dati pa. Dapat dati pa. I mean, galing. because we know that really God is
wow, really God is true to His promises. Para bang hindi mo talaga, you cannot outgive God. If you Yes, give God your yes. future, if you give God your life, your future, your everything, hindi talaga yan uutangin ni Lord. Yun yung na-realize namin, hindi talaga mangungutang si Lord. Amen. I mean, He can even do even more when what you have given up, God can even give you more than what you have given up. And madaming mga so yung heartbroken ako in the ministry, but I find it as a lesson to me. I find it as because ako talaga yung tao kasi ayoko talaga na yung pinagsasabihan ako na yung hindi ko ginagawa. I mean, yung parang mo ito, ganyan ka, tapos hindi naman ako yan, di ko naman ginawa. Ano talaga sa akin yon? But in the ministry, it was a humbling experience. It was a humbling experience for me. And I tried to understand. And I praise the Lord for that opportunity that it really tear me up. It really tear my heart to the extent na sabi nga ni Roy, grabe daw ako ka-depressed to the extent that kahit naghuhugas ng plato, umiiyak ako. Yung parang ganun na moment. Tapos everywhere I go, I really just cried. But it was just now I remember that it was a way of God humbling me, of God shaping me into, I know I am still a work in progress, but God shaped me, my character, especially my character, to really, it no longer matter what people say, but what matter is what God sees in you. Wow. Yun lang yung pinaka-importante. So, I was heartbroken in the ministry, but it gives me joy of the reform and the shaping of what is the result of that shaping, that it tells me, I know that God is preparing me for even more. Kasi pag weak pa din tayo, Yes. yung heart natin, yung character natin, we could not be ready sa malaking pagpapala ng Diyos na ibigay sa atin. So, I believe that my heartbreak was a preparation for that great thing that God is preparing for me. Amen. Oh, yung pala yung the cost of yes niya. Sabi ni Brother Roger Pabon ng US ito. Maganda ang topic kahit inaantok. Nabubuhayan siya. Oy, alam mo ba, may na-pick up ako sa sinabi niya. Bakit ngayon lang tayo sumunod? Oh, yun nga. Dapat noon pa tayo sumunod. Oo. Ganito pala ang kababagsakan natin, kayong dalawa. Ano nga? Bumalik sa amin. Kayong dalawa, anong masasabi nyo doon? Sumusunod na po. Kaya nga, Pastor, sabi, obedience is the key. Diba? Alam mo, sabi niya, okay, yung hirap na pinagdadaanan niya, yung mapaiyak siya, hindi dahil sa pangsarili. Napaiyak siya dahil doon sa mas mahalaga. Yun ang iniyakan niya, di ba? Yung mas mahalaga. Yun yung doon na sa larangan na, Lord, paano ba kita mapatuwa? O, yun na yun yung gusto niyong tumbukin eh. Tapos ngayon sumunod silang dalawa. Yung pagsunod nila, ngayon nagsimula yung pag-angat. Sabi niya, sana noong pa ito natin ginawa eh. Yun. Nagsunod na lang muna sana tayo. Kayong dalawa, anong karanasan? Babalik ako sa inyong dalawa, ha? Ako naniniwalang Parang si Pastora yata ang guest, ha? Binabalik din yung dalawa. Para si Pastora ang guest. Okay. Oh, naintindihan ko na kayong dalawa. Alam ko na. Walang masabi. Importante, nandito kami, Pastor. Ayan. Sumusunod importante. na. Oo. Lalo na nung narinig namin yung testimony ni Pastora. Pastora, ilang taon na po kayong kasal ng iyong sweetheart? Ayun, oo. 28 years. 28 years. Oh! Oh, yan ang gwapo, di ba? Slim na slim pa. At, ano ba yan? Tall, white, and handsome. Hindi siya dark. Tara. Yeah. Tall, white, and handsome. Magaling player pa yan. Varsity yan, Pastor. Ano talaga si Lord eh. Sabi ko, pag hindi ako
hindi ako nag-aasawa ng 25, hanap ako ng Amerikano. So binigyan ako ng mukhang Amerikano. Ang galing. Answered prayer na naman siya, pastor. Oo, nasa pagsunod talaga, pastor eh. Oo, binigay lahat sa kanya ng Panginoon. Oo, di ba? Saka Oo. napakaganda ng puso ni Pastora. Syempre. Eh, model talaga. Yan ang model, hindi lang model panglabas. Yan ang model. Yan ang modelo. Yun yung sinasabi ng 1 Peter 3. Simula Yung pagkabata, Pastor. Oh, no? person of the heart. Yun. Di man perfect, pero authentic. Yun. Talagang binigyan siya ng husband na talagang pogi-pogi. Sabi ni Pastora Meo, murag Amerikano. Murag may murag, ha? Murag Amerikano. Murag Bisaya naman kaday, oy. Bisayang Amerikano. Murag Amerikano. So, alam mo, Pastora, meron pong babati sa inyo, no? Mabati sa inyo. Palabas muna natin ito. Ayan. Hi, have a good day, everyone. Wow, it's a perfect bow para sa inyo ang duha. And then, it is not only yes, but yes, I do. Doing into the ministry of God. Nga inyo ang giresponse gyud diha sa calling ni Lord sa inyo. Bisan pa og miingon kakangkat nga saon man gyud nga giangin-angin man gyud taani sa inyong amahan. But God moves in a mysterious ways diha sa inyo ang tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay I know nga dako kaayo ang inyo ang nahimo diha sa ministry sa Ginoo, nahimo mong panalangin ngadto sa uban, and praise God sa inyo ang mga kinabuhi. Tungod kay nakita usab nako nga gibless gyud mo sa Ginoo. Abundantly, exceedingly, with joy, uban sa inyo ang duha ka mga anak. So, always say yes, gyud sa will sa Ginoo. Kay I know mag-ani mo ni ining tanan. God bless and have a good day from OC with Love. Bye-bye! Praise God. Iba talaga pag dumating na ang partner. Yeah. Yes. Hindi, ano naman talaga yan eh. Yan naman talagang ginagawa ni Lord. Kasi fitted together, growing together, building one another. So, anong masasabi mo sa iyong sweetheart ngayon, Pastora, kay Pastor Roy, at sa mga anak mo? Kay Pastor Roy, bye. As I always told you, I always thank the Lord for you. And sabi ko nga, it is always I say to him, sabi ko, bye, thank you that you see the beauty in me, na you court me. Yeah, because it's because of him that I know Jesus. Yeah, so yun talaga yung greatest. Sabi ko ay nakakaiyak naman. Sabi ko talaga sa kanya, I really thank God for you because it's because of you that I know Jesus. You walked me through Jesus. I mean, sabi ko nga sa kanya, nagjo-joke ako, meron ka ng crown in heaven when we're still on yung few years of marriage pa. Sabi ko, meron ka ng crown in heaven. Ako yun. I really need to strive hard so that I could have a crown in heaven. Sabi niya, no, we will work together and we will share that crown. I mean, and I praise the Lord. I thank you so much. I always thank the Lord for giving me a husband that really fears Him. So yun talaga, a godly husband that is leading me and my family and the church into God.
Yun talaga. I love you, bye! Wow, talaga. Alam nyo ba, alam nyo ba yung bye? Parang kaibigan lang, barkada. I love you, bye. Oo, hindi ba yung nagpapaalam? Yan yung endearing words niya. Pinagpalang bay. Oo, pinagpalang bye. Ayan. At syempre, Pastora, ito na yung time na ipanalangin natin ang ating mga kapatiran, ipanalangin natin ang ating bansa, panalangin natin din. Kasi sabi ng Proverbs 11:6 yata yun na the blessings are on the heads of the righteous. So yung blessing ay nandoon sa ulunan ng mga anak niya. Ang righteousness, yung blessing nandoon sa mga taong pinagpala, matuwid. Tayo ay pinagpala upang maging pagpapala. So ako, I do believe na ang bibitawan mong mga panalangin ngayon ay magdadala ng maraming pagpapala sa buhay ng mga tao. At maraming buhay din ang mapupurma dahil sa mga answered prayer, kagaya ng sinabi mo kanina. Sana noon pa sumunod na tayo. Ito naman pala ang pagpapalang tatanggapin natin. So talagang, sige Pastora, salamat sa buhay mo. Ipag-pray natin ang lahat ng mga viewers natin. Sige po, let us pray. Lord God, we thank you so much, oh God, for this afternoon. Thank you so much, oh God, for the wonderful sharing together, oh God, of the stories, oh God, that you have created, oh God, upon me, oh God, and even upon everybody, oh God. And Lord, I believe, oh God, that you are the God who knows everything. You are the God who has orchestrated, oh God, the lives, oh God, of your people, oh God. You are the God, oh Lord Jesus, who loves us, oh God. And Lord, I pray, oh God, for your people. I pray, oh God, for everyone, oh God, out there, oh God, that is listening, and even, oh God, that is being reached, oh God, upon this telecast, oh God, upon this live streaming, oh God. I pray, oh God, that they will find you, oh God, because you are the source, oh God, of everything, oh God. You are the source, oh God, of hope, oh God, to those, oh God, that are hopeless right now, oh God. You are, oh God, our hope, Lord. You are our living hope, oh God. I pray, oh Lord Jesus, that even, oh God, everyone, oh God, that is searching right now, even, oh God, everyone, oh God, that is on the turning point of their lives right now, I pray for Jesus. I speak for Jesus, oh God, upon their lives, oh God. Let it be, oh God, that it is you, oh God, that will direct them, direct their path, oh God, direct, oh God, their ways, oh God, and even, oh God, to have, oh God, a fresh encounter with you, oh God. You bless everyone, oh Father God, whatever it is, oh God, that they are desiring for, oh God. I know, oh God, that you are a God, oh Lord Jesus, that knows, oh God, even, oh God, our deepest secret, our hidden desires, oh God. And Lord, bless your people, oh God. Let it be, oh Father God, as you are faithful to me, oh God, and to everyone. I believe, oh God, that you are also faithful, oh God, to those, oh God, who will say yes to you, oh God. Even, oh God, to those people, oh God, that even, oh God, in the midst, oh God, of deciding, oh God, of saying yes to you today, oh God. And Lord, I pray in the name of Jesus, oh God, that we will be able to choose you, oh God, because choosing you, oh God, is perfect, oh God. Amen. Hallelujah, oh God. And Lord, I thank you so much, oh God. You bless, oh God, everyone. You bless, oh God, these ministries, sila ni Pastor Dong, Pastor May, oh God, and the rest, oh God, of the team, oh God. Thank you so much, oh God, for their lives. Continue to bless them, oh God, and even, oh God, I pray, oh God, that this ministry will reach, oh God, to thousands, maybe hundreds of thousands, even, oh God, millions, oh Father God, of people, oh God, who will know you, oh God, who will have, oh God, an encounter with you, oh God, because, oh God, of this telecast, oh God. Hallelujah, oh God, and let, oh God, that faith, oh God, arise, oh God, because, oh God, they were able to hear, oh God, the stories of your goodness, be able to hear your word, oh God. Thank you so much, oh God. Continue to bless them, oh God. And even, oh God, we pray, oh God, for our nation. Continue to bless our nation, oh God. Amen.
Amen. We lift up, oh God, ang among nasud sa Pilipinas, diha kanimo. There may be chaos, oh God, Yes, amen. in our nation. What's happening today, oh God, we cannot understand, Lord. But Lord, we speak Jesus, oh God, upon our nation, Philippines, oh God, because there's power, Lord, in your name, oh God. Hallelujah, oh God. And we, your people, oh God, we're still hopeful, oh God, that you will do good things, oh God, Yes, upon our nation, oh Jesus. God. Hallelujah, oh God. Thank you so much, oh God. Amen. Thank you. Everything, Lord, that you have done for us today. We give you praise, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you Wow, po, Pastora grabe. Helen. Salamat sa buhay mo, Pastora. Kaya sabi nga abangan natin bukas ang darling niya. Yeah, husband naman niya. Oo, yung darling Mga niya. ka-abangers, Ayan, oh, the bukas ang most kanyang obvious. loving husband naman Oo. na si Yes. Pastor Roy Sakaya ng ating Oo, guest. abangan ninyo mga kabangers, itag nyo, i-like, i-share ito talaga. Oo. Yeah, his version of our love story. Ano kaya ang hirap na dinanas niya? Yeah, kung siya ay parang manok galing sa pastor. bukid, ano kaya si Pastor? Yeah. Sigurado ako siya ay victorious talaga para ipakita niya kahit sa gitna ng mga pinagdadaanan, hindi niya tinambayan. Pastora, salamat. Salamat sa buhay mo, Pastora. Thank you. At sa lahat din ng mga kaabangers, salamat sa mga buhay nyo. Yes. Answered prayer tayo lahat ngayon. Ang tumutok. Amen. Salamat po. Salamat. Purihin ang Diyos sa mga buhay nyo at salamat sa inyong dalawa. Yes, Pastor. Purihin ang Panginoon sa mga buhay nating lahat sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat po, everyone. See you tomorrow. Bye-bye.